Maganda ito mga kababayan na ginawa ng ating mga tropa sa West Philippine Sea. Kasi yung mga Chinese po, na gawa nilang palayasin po. Ito po yung balita ngayon sa Manila Times. Philippine Navy shoots away Chinese boats. Matatapang po yung ating mga tropa, yung ating Coast Guard at saka Philippine Navy. Hindi po sila pasisindak dito sa mga barkada ni Inday Sara at ng kanyang tatay na patuloy na nang wawalang hiya sa atin dito po sa West Philippine Sea. At yung ating Pangulong Bongbong Marcos mga kababayan, desidido na ituloy yung energy exploration po dito sa West Philippine Sea. Kasi kailangan po natin yung mga gas deposits po dyan sa West Philippine Sea. Talagang PBBM lang po yung sakalam. Philippines resolving WPS issues to start new energy exploration project, sabi po ng ating Pangulong Bongbong. Di ba? Pero tayo po ay hindi po tayo makikipagira. Wala tayong wala tayong intensyon na magsimula ng away po. Pero pag tayo po ay ginera ng China, ready po tayo. Kaya laging nakikipagpulong yung ating Pangulong Bongbong Marcos sa ating mga regional partners. Kaya nandun yung ating Pangulo sa Japan po. With Japan ASEAN leaders. Plus syempre yung ating katratado, yung Amerika. But before ko mga kababayan ibigay sa inyo yung full story, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga makatotohanang balita. Hindi po fake news tulad ng mga fake news peddlers ni Kibs. Like and share na rin po ninyo ng ating video at wag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng Bagong Pilipinas. Sa mga naghanap po ng malinis and spacious fitness gym, bumisita lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab car rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific and other airline companies, local and international, and bills payment po for Meralco bills, PLDT, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Lanco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Gilon Maravillas, contact number 0966-802-0949. Ayos pa mga kababayan? Ayos na ayosan niya Mr. Maravillas. So mabuhay yung ating magigiting na members ng Philippine Navy. Pinagpalalayas po nila yung mga Chinese na patuloy na ninanakaw mga kababayan yung ating mga marine resources dito sa West Philippine Sea. So ito yung balita, yung Philippine Navy personnel on rubber boats have been driving away dozens of Chinese boats that were trying to approach the BRP Sierra Madre inside the Ayungin Shoal. So dapat dito po yung support ni Inday at saka ni Maudigs, pati yung mga DDS natin. Kaya lang yung ang nakakalungkot, ang support nila nandun sa mga peddlers ng fake news. Di ba? At saka yung istasyon na mouthpiece po, kakulabs ng China. Di ba? Gusto ninyo ng mga politiko, ng mga Filipinong ganon yung pag-uugali. Pagkatapos yung slogan, mahalin natin ang Pilipinas.
May ganun ba na mali natin yung Pilipinas tapos yung leanings mo sa mga Chinese? Ano yon? Kung hindi pangluloko, harap-harapang pangluloko mga kababayan, ano yung tawag ninyo doon? Tapos yung leader natin na may totoong pagmamahal sa Pilipinas, kaya nga po tinanggal yung yung confidential funds para magamit ng ating mga kasundaluhan, ng ating mga security agencies na mapalakas natin yung ating defense dito sa West Philippine Sea. Ayon, siniraan ng siniraan, inaway ng inaway, tinawag pang tambaloslos. Nanggita na ninyo mga kababayan. Tapos yung rabid supporter niya doon sa Japan, tinusok pa yung muka mga kababayan ng flag ng Pilipinas. Pari-parehas bully po mga kababayan. Tulad dito mga Chinese na yung hindi kanila inaangkin at gumagamit ng dahas mga kababayan. Pero tingnan ninyo yung approach ng ating mga members ng Philippine Navy dito. Sabi dito sa kwento, Western Command Chief Vice Admiral Alberto Carlos on Saturday told Manila Times na itong mga sampans, traditional wooden Chinese boats, were maneuvering to get near the grounded Philippine Navy ship. Papunta na po doon sa Sierra Madre. Pero yung ating mga personnel ng Philippine Navy, nakamonitor lagi sa movements ng mga Chinese boats. Kung kaya, challenge po sa pamamagitan ng radyo at inadvisean po sila to leave Ayungin. So sabi dyan, as we speak, our troops are being deployed repeatedly to ask the Chinese militia vessels to leave the shoal. And at least two to three Chinese militia vessels were spotted near Ayungin Shoal. So in-intercept nila daw yung mga Chinese boats at inadvisean na umalis sila doon, forcing the Chinese to stop and decide not to proceed. We drove them away in a non-confrontational manner. Instead, we instruct through hand gesture signals in order to dissuade them from getting nearer to Ayungin Shoal. So hindi po tayo gumagamit ng dahas tulad ng gustong mangyari ni Senator Bato. Bumili daw din tayo ng barko na may naka-install na water cannon na dapat niya malakas. Pag binumbaan niya tayo ng water cannon, bombahin din natin ng water cannon. Ganon ang mga pag-iisip mga kababayan nitong mga DDS. Talagang palaaway. Tayo po ang sinusunod natin dito, rule of law. Di ba? Huwag nating gayahin yung kanilang masasamang ugali. Unless siguro pag pinaputukan na tayo ng totoong kanyon na I think hindi man nila gagawin, takot man po sila. Kasi pag ginawa nila yon, simula na po ng World War III. Di ba? Maghahalo po ang balat sa tinalupan. Madja-justify ng Amerika yung pangingialam po dito at matitest ng Amerika mga kababayan yung bago nilang mga weapons. O di ba? At sigurado po na marami pong malalagas. Both sides po, sigurado yan. Hindi man po pwedeng tayo lang. Di ba? Kaya ang ginagawa po ng sinisindak po tayo ng mga Chinese. Hindi man po tayo nagpapasindak po, siyempre. So sabi po ni Carlos na because of that, the number of Chinese vessels after last Sunday's resupply mission to Ayungin Shoal had dramatically dropped from 40 to just 9. So nagsipag-alisan po sila mga kababayan kasi nandoon ang ating resolve to defend the territory. Sabi nga po, ang pinagandaan ngayon na baka may mga Chinese na naakyatin yung ating mga vessels. At sabi ng ating pong mga tropa doon, yun ang hindi nila papayagan. Sigurado po na dadanak. Alam na ninyo kung ano yung dadanak. Ready po sa ganon. Sa worst case scenario, yung ating Philippine Navy, Coast Guard at yung ating Armed Forces
plus yung ating katratado na Amerika na lagi pong naka-monitor very closely. Tama pa? Kaya sabi nga natin, yung ating Pangulong Bongbong Marcos ay desidido na ayusin ang gusot sa West Philippine Sea. So sabi rito, President Marcos said that the government is working to address issues in the West Philippine Sea so it could start new energy exploration projects before the country's only gas field runs dry. So sabi niya, we're still at the deadlock right now. It is in a conflict area, so that's another thing that we have to try and resolve to see what roles any countries play. So yun mga kababayan yung objective natin. Kaya tuloy-tuloy yung ating engagement sa ating mga regional partners. Lalo na po yung Japan, yung Amerika, and other like-minded countries. Ayos pa? Yan man lang po yung mga developments ngayon. Baka lang gusto ninyo po itong itry. Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses and affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Ningxia Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Ayos pa, yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.